Yo, what's up? Welcome back to our podcast, MYL, Meet Your Locals. And again, Kuis Gerald. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-follow po ng aming mga social media sites like FB, YouTube, Instagram, TikTok, and none other than Spotify. Thank you sa lahat ng mga nakinig offline, di ba? Pwede sa offline yon habang nakikinig ka, nasa jeep ka, or what, ano bang ginagawa mo, pwede kang makinig ng MYL. At nagpapasalamat ako sa iyo, syempre, sa pakikinig mo. Sa 5 episodes, alam ko na meron kang nakuha na kahit papano na pwede mong gawing gasolina or pwede mong gawing inspiration, di ba? And this day, again, meron tayong guest. Di ba? Papakilala ko muna yung guest natin. Ito yung napaka-importanting tao po sa akin. Especially, ito po yung aking tunay na kaibigan. Kasama ko in good times and bad times, pare. And the same time, pagdating sa kanyang craft, sa pagkanta, isa to sa mga hinahangaan ko rin pagdating sa pagkanta. Ang Michael Pangilinan po ng aming tropahan, di ba? So, welcome sa Meet Your Locals, paring Mike. Yun, welcome. Masa pare, Pare, kamusta? Michael Pangilinan naman, ibang klase naman yun. Masyadong bigatin. Ganun talaga. Local muna tayo. Okay. So, kamusta pare, kamusta? I'm good, syempre. Ganun pa rin. Pogi pa rin, ano? Pogi po rin. Siyempre, Yun. makapala mo ka. Ganun talaga. Parang may kamusta ka ngayon? Ano bang pinagkakabalahan natin sa buhay natin? And kamusta yung iyong mga ginagawa? Siyempre, especially sa pagkanta. Ano ba ang pwede nating mai-share mo ngayong gabing? At alam ko na maraming makukuhang mga tips and admirations yung mga makikinig sa atin ngayon. Diba? Tips. So sa mga sa mga nakantabay sa atin today, si paring Mike kasi isa siyang freelance event singer, 'di ba? So kung kailangan niyo ng mga something na kakanta sa inyong mga special days, andiyan si paring Mike. Pero bago 'yan, paano mo natuklasan yung hilig mo sa pagkanta? Hilig ko sa pagkanta? Talagang sisimulan ko talaga 'to. Ayun. Parang tayo na sa tawag ito. FM radio So, pero paano Hindi ba? kasi pare, sige simulan natin. Nung bata kasi ako, wala naman talaga akong hilig sa pagkanta eh. As in, wala naman talaga. Kasi ang hilig ko nung bata ako, basketball. Okay. Siyempre, lalaki tayo, basketball eh. Diba? Pero ang tanda ko nun, siyempre, basketball, nung tayo na first year high school na ako. Alam mo yung Panday na palabas? Panday Nino. Jericho Rosales yun. Kala ko Fernando. Mukha ko yun. Habol ka pare ha. Pero mukha ko yun. Heart Evangelista. Okay, sige. Yung ipaglalaban ko. Okay. Sugar free. Sugar free, syempre. Sige. Sugar free. Yun nga. Yung pinalabas na yun, in-air yun sa TV. Sabi ko, ganda ng boses ha. Okay. Doon ako nagkahilig kumanta. Sabi ko, tinry ko. Pinush ko kumanta na talaga ng, alam mo yun na, taas to ha. Taas to. Pero nung that time, nung kinanta ko siya, sabi ko parang hindi ko kaya. So nawalan ako ng hilig. So, nawalan ka ng hilig? Nawalan ako ng hilig noon. So, ibig sabihin, nung pinakikinggan mo yung, anong title ng kanta na yun? Kay Sugar Free yun eh. Sugar Free yun eh. Oo, di ba? Yung pinakinggan mo yung kanta na yun, parang sinubukan mo siyang kantahin. Sinubukan ko siyang kantahin pero hindi ko kaya that time. Okay. Kasi syempre nagsisimula ka pa lang. Tsaka sabi mo, gusto mo palang kumanta eh. Yes, tsaka sabi mo, hindi mo talaga siya hilig eh. So ang hilig mo talaga is basketball. Larong basketball okay. talaga. So nag-try ka lang din. Nag-try lang ako. Pero yun nga, sinubukan ko pero hindi kaya eh. First year high school ako noon. Hindi ko alam. Siyempre, unidad na. Diba? That time. Pero, nung dumating yung second year high school, ako, eto naman, nag-base na naman ako sa movie. Sa mga palabas. Okay. Doon talaga ako nagkakaroon ng idea eh. Siyempre, naglalaro ka lang ng basketball eh. Naglalaro ka lang ng basketball, tapos makakanood ka ng TV pag uwi mo ng bahay, pag may time ka.
Alam mo yung palabas ng High School Musical? Siyempre. Siyempre, sino bang di nakakaalam ng High School Musical? Diba? O siyempre ba? Okay. Zac Efron yun. Zac Efron. Okay, diba? So, Panday, and then Doon tayo nag-change doon nag-change sa tayo sa movie na High School Musical, High School and then tuloy Musical. mo. Yun. Na-realize ko nun, that time varsity player ako. Wow. Siyempre okay. basketball eh. Yes, yes. Hilig natin yun eh. Varsity player ako, tapos nanonood ako ng High School Musical that time. Magaling kumanta to ha. Sabi ko, galing kumanta na to. Gayahin ko yung boses nito. Guwapings pa, no? Guwapings pa, Yes, syempre. Number 14 din. Okay. Yung jersey ko na number 14 din. That time. Sa school di ba? Yes, Syempre. Sa isip ko, sabi ko sa sarili ko, gayahin ko kaya to. Ayun, nung ginagaya ko yung kanta niya, mahirap ng una. Nahirapan ako una, pero kaya ko naman pala. Kaya ko naman pala gayahin talaga. Kaya ko naman pala talaga gayahin. So out of curiosity, parang nagkaroon ng similarity yung jersey number. And then gusto mo nang subukan yung pagkanta. Sa una mahirap, and then lagi mo siyang ginagawa. So parang nakukuha mo na siya. Hindi kasi nung napanood ko yung palabas na yun, doon ako na-inspire eh. Doon ako na-inspire na kumanta talaga. Kumanta talaga. Siyempre, nung bata ka, siyempre gusto mo papogi ka eh. Kailangan pag bata ka, kailangan magaling, either magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta. Oo nga, no? Nung parang diba? nung high school days, tama ba? High school day or college days natin, parang gusto mo angat ka eh. No? Parang may gusto mo gawin kang craft eh. Oo. Kasi doon ka pansinin eh. Yes, oo. Doon ka pansinin eh, na gusto mo nung bata ka, pag alam mo, siyempre, papogi ka nga Yes. di ba? Dapat cool ka. Cool ka, makita ka ng mga girls noon that time eh. Pero syempre ngayon hindi na. Iba na tayo. Pabasyadong tao Parang tayo. wala siyang pinagkaiba dun sa mga mahihilig mag-gitara eh, no? Kahit pa intro-intro lang. Totoo yun. Pa intro-intro lang, no? Totoo yun. Tapos hindi naman natutuloy. Basta alam niya yung intro na yun, kahit hindi niya alam tugtugin yung buong song, basta tingin niya, pag nagawa niya yung cool siya. Ganun eh, no? Parang ganun din yung parang ganun yung naranasan mo. Totoo, yeah, ganun yung naranasan ko. Tapos yun na nga, mabalik tayo. Yun nga yung, sinimulan ko yung pagkanta na yun. Parang ginawa ko siyang stepping stone ko nun na sabi ko sa sarili ko, paano ba ako matututo kumanta? Gayahin ko yung boses nito. Wala pa akong genre nun ha. Hindi ko pa alam kung ano yung genre ko nun. Okay. Kasi syempre, alam mo yung mga genre, kung ballad ba to, R&B ka ba, Tsaka medyo pop ka malayo, ba? medyo malayo yung yung team song ng Panday doon sa High School Musical. Kasi banda syempre, bata tapos ka, banda, tapos nauwi ka sa parang ano siya yung alam mo yun, musical song. Musical song. Ayun nga, nahiligan ko yun, isa rin sa nahiligan ko yun dahil sa kaibigan ko. Okay. Oo, kasi nung time na yun, sa lugar namin, tatlo kaming kumakanta talaga eh. Sa lugar namin, tatlo kaming singer. Nung napanood ko yung palabas na yun, yung isang kaibigan ko palagi nasa bahay. Okay. Siya rin nag-inspire sa akin kumanta nun. Yun. That time. Oo, siya rin nag-inspire sa akin kumanta nun. Tapos noon, nung mga time na yun, nung napanood nga namin yung palabas na yun, babalik ko, pinush ko na talaga. Okay. Tapos nag-uusap kami na bakit kaya hindi kaya magpunta tayo sa sa mga mag-video tayo sa labas. Tayo natin. Yun na yung mga hulog lima. Hulog lima. Yun na, Oo, dumating hulog kami lima. sa point na yun. Dumating kami sa point na yun, bro. Na, alam mo sa SM Center sa Las Piñas, di ba? Okay. Bago pa lang yun. Siguro, nung bago yung mga isang taon na lumipas, isipin mo, tayo magtotropa tayo. Pupunta tayo sa mall. Kailangan meron ka namang piso. Panghulog natin doon para makakanta tayo sa kanta. Pantoken. Papalit lang natin, di ba? Ako, magdadala ako kahit mga 30 pesos lang. 30 Isang pesos. tropa magdadala kahit siguro 30 pesos lang din. Okay. Makabuo lang kami na kahit siguro mga 150 pesos, 200. Oo. Punta Laban na yun. Laban na yun. Punta Laban kami na yun. sa mall. Kanta na yun. Sa Sargo na kami noon. Makakanta lang. Okay. Yun, doon kami nag-expose ng talent namin. Di ba yung karaoke sa mga SM cities, naka-cubicle yun no? Hindi kasi yung sa SM Center kasi yung kinakanta namin, exposed talaga sa tao. Yung naka-stage na siya. Alam mo yung mga sa Quantum? Oo, Quantum. Oo, ganun. Tapos meron doon parang stage na pwede ka na kumanta. So, ibig sabihin, hindi, parang mas gusto nyong kumanta doon sa crowded kaysa yung naka-cubicle kayo. Nahiya pa nga ako nun eh. Nahiya ka pa nun. Nahiya pa ako nun that time. Nahiya pa ako nun. Pero alam mo ba, nung time na, ito na, Oo.
una nahihiya ako eh. Pero syempre, nung time na talagang pinupush namin na kumanta hanggat lumipas yun, nawalan ako ng ano eh. Parang nagkaroon ako Nasanay. self-confidence ako sa Oo, sarili ko. nasanay. Yung nagkaroon ako self-confidence sa sarili ko, doon ako sumali sa school ng singing contest. Wow. Doon nag-start yun eh. Doon nag-start yun. Teka, out of curiosity, nanood ng Panday, nanood ng High School Musical, dahil parehas yung jersey, trinay kantahin yung kanta ni Zac Efron. Napunta sa city, sa SM City, nag-ambaga na magtropa, kumanta, hindi sa cubicle, doon mismo sa mismong crowded, and then ito na napunta na sa contest. Totoo yun. Okay. Totoo yun. Ginusto ko yun. Oo. Parang kasi nagkaroon ako ng lakas ng loob. Di ba, syempre, pag high school ka, syempre, parang nahihiya ka eh. Yung mga volunteer, sino ba gusto kumanta? Pag may talento ka, kanta ka lang. Pero noong time na yun, kung sino gusto kumanta, talaga ako nag-volunteer. Gusto ko talaga kasi gusto ko i-express yung talent ko eh. Oo, parang ano eh, di ba pag kumanta ka sa school, minsan pipilitin ka pa ng teacher, may kumanta ka, mag-talent ka, kasi may grade yan. Pero ikaw, gusto mo siyang gawin. Di ba? Gusto mo siyang gawin. Meron kang initiative na gawin yun. Pero alam mo ba, nagulat ako nung kasi syempre, sa ating yun, pag, alam mo yun, karamihan kasi pag may talento ka, given eh. Pag bata ka, may talento ka, given eh. Pero ako nagulat ako sa sarili ko kasi dati, wala akong talento. Isip ko, basketball, hindi. May talento ako, basketball. Okay. Yun ang talent ko talaga, maglaro ng basketball. Pero hindi ko alam na darating ako sa point na matututo akong kumanta. Oo. Matututo akong kumanta. Yun na. Doon nagsimula yun. Kamusta yung unang sali mo ng contest? Panalo. Okay. Panalo, syempre, champion. So ibig sabihin, Champion. unang salang mo, panalo ka. Gusto ko lang linawin na champion dun sa school. Labanan ng mga sa school. Yes, sa school. School lang namin. Pero ang matindi kasi doon, ang titingnan mo kasing point doon, yung unang sali mo eh. 'Di ba? So ibig sabihin, unang sali mo siya, Yes. tapos panalo ka agad. Wow. 'Di ba? Parang ang ganda sa feeling, ang sarap sa pakiramdam. Miski naman ikaw, bro. Di ba? Yes, syempre. Kahit sino naman siguro kahit na sino. sumubok sa unang pagkakataon and then nabingwit niya yung kampyonato, talagang magkakaroon talaga ng masarap sa pakiramdam yun. And nakaka-boost at nakakadagdag ng confidence once you gain the championship. 'Di ba? So, edi na-achieve mo na yung pagiging cool mo. Sort of. Okay. So, ibig sabihin, hindi, nandun Well, na yun. siguro nandun na yun. Yes, Nag-champion ka, nagkaroon ka ng, Nandun na syempre, yun. nagkaroon ka ng, alam mo yung curricular activity sa school, Oo. di ba? Na, What year yan? tataas ang What year grades yan? mo, di ba? What year? Siguro, 2007, 2008. Second year, third year? Hindi, year ba? Tong year. At second year high school. Yun, second noon year that high time. school. Second year high school. Tapos yun na. Tapos yun na. Nag-board na siya. Ayun na nga. Gusto ko na kumanta. Ganun. Oo, doon ako nagkahilig. So, yun nga, second year high school, siyempre, bakasyon. Okay. Nagkaroon na naman ng time sa, yung kaming tatlo na naman. Ito na naman yung tatlo. Ito na naman, kami na naman tatlo. Ginawa na namin yung routine namin. Ginawa na naman Yun namin. na naman. Punta na naman sa Punta na naman mall. sa SM, mall na naman, ganyan. Kanta na naman. Ang bago na naman Tapos kayo. syempre, di may iwasan dito sa atin, sa Pilipinas, na pag may mga okasyon, syempre may mga videoke. Yes, oo. Solid pa rin kami, tatlo pa rin kami. Kumakanta kami. Parang pag mayroong gatherings, etong tatlo na to pambato namin. Lalo ko nagkakaroon ng self-confidence sa sarili ko na hindi ako mahiya humarap sa ibang tao. Sa lahat ng tao pala, sorry. Sa isang event, kahit simpleng event yon, nakuha ko yung point. Kahit sa simpleng event, pwede siyang makadagdag ng confidence mo. Oo, Diba? oo naman, yes. Kahit kumakanta ka lang dahil may birthday, may Yes, binyag. Yes, oo, kasi kahit may okasyon ano eh. kayo, family Oo. gathering, tapos biglang may karaoke dyan, tapos kumanta ka, nakakadagdag siya ng self-confidence. Totoo yun, totoo. Alam mo ba dati pa nga, nung bata ako, siyempre natuto lang ako kumanta eh. Yun nga eh. Natututo na ako kumanta. Darating ka sa point na 4 lang nanonood sa'yo, 3 lang nanonood sa'yo. Parang iba, siyempre sa atin dito, nagiinom, ganyan. Okasyon eh. Oo, Normal yun oo. eh. Ang gusto mo, yung attention nasa iyo eh. Sa isip mo parang, pinakinggan ba ako nito? Ganyan, pinakinggan ba ako nito? Inaayos ko naman yung boses ko, di ba? Pero na-realize ko nun na kanta ka lang.
Okay. Kanta ka lang, tulak ka lang. Oo. Tulak mo lang. Huwag ka lang Banat pabalik. lang. Banat Banat ka lang. lang. Tulak ka lang. Para mag-improve ka. Oo. Para Tama. magkaroon ka ng hindi ka mahiya sa ibang tao. Hayaan mo sila. Kasi darating yung point na pag ikaw gumaling ka kumanta, maraming hahanga sa'yo. Siyempre. Dumating ko sa point na yun eh. Ayun na. Doon yun. Yun yung yung parang naging ano ko. Ayun na yung parang naging, doon na na-boost talaga. Doon ako na-boost. Yung confidence mo. Nanalo ka ng title nung high school ka, and then nadagdagan pa siya ng mga gatherings. Yes. Tapos yun na. Nabuo na si paring Mike. Yung Michael Pangilinan ng tropahan namin. Wala pang R&B noon, pre. Hindi pa yung story noon. Hindi mo pa yung parang... Hindi pa kasi okay. sa totoo ang genre ko noon ballad pa, pre. Ballad pala. Like ano ito pala. Ano yung madalas mo kantahin sa videoke nun? Maugi pa lang noon, mga Ogie. Ikaw Sana. Sila Sir ganyan. Ogie. Ikaw Sana. Jano Gibbs pa, di ba? Hanggang ngayon. Mga ganun pala. May Mga ka-duet. duet, of Yes, course. Duet. Oo. Wala pa sa genre ko yung R&B, alternative. Yun na. Hindi wala. pa siya naglalaro sa ganun. Hindi pa pumapasok sa utak ko. Wala pa akong, hindi ko pa alam yun, hindi ko pa naiisip yun kasi doon ako nakapokus eh. Doon lang ako nakafocus. Nandun ka pa lang sa sa comfort zone mo, na parang kakantahin ko to dahil ito yung kaya ko. Tama? Parang kakantahin ko to, pag kinanta ko to, alam kong kaya kong kantahin to. So ibig sabihin, nandun ka pa lang sa circle na yun. Hindi ka pa lumalabas eh. Tsaka na dati kasi, diba? yun yung that time na yun, ano yun eh, kapag bata ka, doon ka lang mag-relay eh. Doon ka lang mag-relay talaga kung alam mo kung ano yung genre mo, doon ka lang talaga. Ito yung kanta ko eh, ito lang kakantahin ko eh. Pero dumating ako sa point na ito na, nag-voice lesson. Ayun, dumaan ka rin pala. Dumaan ako sa voice lesson nun. Di ba nag-champion ako second year, di ba? Ito na, third year high school na. Bago magkaroon na naman ng contest, dumaan ako sa voice lesson. Dumaan ka na sa proper? Oo. Okay. Yes, oo. Para yung paano ko talaga, yung alam mo yung mga proper na pagkanta talaga. Di ba? Paano paggamit ng hininga, ng diaphragm, sa ilong, di ba? Dumaan ako dyan. Shoutout nga pala, Coach Owel Olmo sa nagturo sa akin. Isa sa mga sa mga nagturo kay Sarah Heronimo yan dati. Wow, Totoo yun, bro. Okay, so Coach, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Wala ako sa pagkanta kundi dahil sa'yo. Yun. Shoutout sa'yo, Coach. Oo. And then, isa ka sa mga nag-improve sa akin talaga. Yun. Marami ako natutunan sa'yo, as in, grabe. Pati sa pagsigaw. Oo, ayun nga, importante talaga yung yung dadaan ka sa proper, mag-voice lesson ka, di ba? Totoo yun. So sa lahat ng mga kumakanta ngayon, and then alam mo may boses ka, kung may kakayanan or may contact ka or what, na makapasok, marami ng mga voice lesson na libre yung ating mga local government. Alam ko sa Las Piñas and sa Parañaque meron eh. Di ba? Pwede kayong makipag-cooperate and then makapasok doon. Napakalaking tulong talaga nun. Para mas mahasa at mas mapangalagaan mo yung boses na meron ka. Pero meron namang iba kung ikaw matyaga ka talaga. Iba, ngayon kasi sa panahon natin may YouTube na eh. Kung matyaga ka, nanonood ka na lang sa mga kung paano ka kakanta ng maayos mga content. Doon, meron akong tropang ganun. Hindi dumaan sa ganun pero ang galing kumanta talaga. Parang package siya, package. Talagang na. lahat kaya niya. Bilib ako doon, saludo rin ako doon. So mabalik tayo doon, Paps. Pare, yun na. Noong una balad pa lang, biglang bumanat na. Paano na lumabas yung dragon sa'yo? Paano lumabas ulit? Ayun nga, sabi ko sa'yo, di ba, nag-start kami siguro sa pagkanta sa mga SM, ganyan. Na-expose yung talento namin. Pumasok na si voice Hindi lesson. ka mahiya sa ibang tao. Nagkaroon ako ng voice lesson. Siyempre, naturuan ka. Kasama yung kaduwit ko nga pala. Kilala mo na kung sino ka. Classmate ko yun. ano yung experience nung Gian, sorry. Buong voice lesson mo? Ano yung experience nun? Experience sa akin? Worth it. Worth it Yes. Talaga. Kahit sabihin natin na panandalian lang, pero marami ka talagang matututunan. Kung ikaw talagang, kung gusto mong matuto, kung gusto mong talagang mag-excel, expose yung talento mo, talagang gugustuhin mo. Okay. Hindi masasayang. Wala kang sasayangin. So nag-umpisa ka doon sa voice lesson. And then doon na lumaban ka na. Parang lumabas ka na doon. Oo, yun na. Yeah. So ito na, third year na. Oo. Panibagong taon na naman. Lumaban na naman ako. Okay. Lumaban na naman ako. School na naman. Oo. Yun na naman. CH na naman, champion.
Champion na naman nun. Champion na naman that time. Yan na naman, di ba? Tapos dumating na sa point na lumaban na sa, eto na, eskwela na. Ayun na. Laprisa. Okay. Laprisa yun, labanan ng mga eskwelahan. Yun na, lumaban na sa mga Pambato schools. ng mga kung Okay. sinong mga kumakanta. Okay. Pare, ngayon mo lang nakwento sa akin to. Well- Dito mo, ang tagal na nating magkasama, ngayon ko lang nalaman sa'yo yan. Ay, iba pinag-uusapan natin eh. MYL yan. Ayun ang MYL. Ayun ang power ng MYL. Pops, lumalabas yung mga ganong story. Even matagal na kami magkakilala na itong taon to. Hindi, gano'n naman talaga sa magkakaibigan eh. Marami ka pang malalaman. Yan. Game. Ayun na. Dumating sa point na lumaban na sa eskwelahan. Dumating tayo sa point na hindi tayo pinalad, syempre. For ano lang. It's a part. Second runner-up lang. Do it naman yun, di solo. Okay. O nga pala, linawin ko, yung mga time na sumasali kami sa singing contest, do it kami ng classmate ko noon. Sa Bayang Awit. Sa Bayang Awit or what, ano bang tawag? Nakalimutan ko na kung tawag doon. Basta Bonawi, kaya mga ganyan. Pero ito na nga, yun nga, yung third year ako, do it na naman yun, do it yun. Do it. Di pinala second place lang. Second runner-up is a good position, ha? Pero sa akin, gusto ko mag-champion. Talaga eh. Dapat, Siyempre, kahit sino naman eh. ito na eh. Pero magaling talaga, aminin ko naman talaga, magaling talaga. Magaling yung mga nakalaban. Magaling. Oo. Magaling talaga. Pero siguro sa ngayon, kaya na natin Okay. labanan yan. So ito na, fourth year, gano'n na naman. Same. Same na naman sa pagkanta. Ito na naman. Sinabi ko sa sarili ko na pagdating ko ng fourth year, kailangan Fourth panalo year. na. Oo, syempre. Okay. Sisimulan natin eh. Doon tayo nag-champion. Yun. Doon tayo nag-champion. Pare ano, no? Champion, second runner-up. Kalabang ko yung isa sa mga matataas na school noon that time. Hindi naman sa nag-ano pero totoo kasi syempre pinagirapan mo eh. Gusto mo kumanta eh. Yes. Saka parang suki ka ng kampyonato, no? Ng mga high school days mo talaga, no? Pinapalad lang talaga dahil sa talentong ginusto mo. Pinapalad at the same time, nandun kasi yung init mo sa pagkanta. And then, alam mo na meron kang ibubuga. Totoo. Yun yung importante kasi. Dapat alam mo, hindi mo dina-downgrade yung sarili mo. Na alam mo kahit maraming mas magaling sa'yo, pero be true to yourself that you can do singing and you can do any craft. Basta, lagi nga natin sinasabi sa MOL, desisyonan mo lang. And then mapupunta ka sa gusto mong mapuntahan. Yun na, papi. Tama. Nag-champion na tayo sa iba't ibang contest ng high school ka. Anong sunod nun? Sumunod nun, marami na nangyari opportunity. Ito na. Nandun ka na sa mga ini-invite ka na, di ba? Well, kasi nun, haba kasi ng kwento niyan, pre. Pero siguro paikli na lang natin, Sige. Paano? Kwento mo na lang sa amin kung paano ka napunta dun sa mga guestings. Ano yung mga first guestings siguro mo? college days, simulan natin. Sa college days kasi, ako, syempre, marunong ko nung kumanta. Isipin mo, kumakanta lang ako sa kantin nun. Kasama isang classmate ko na nagigitara. Ayun na, okay. Merong program sa school. University of Perpetual Health. Syempre. Tas Piñas. Mga, tawag sa mga taga Perpetual? Perps? Perpetualite. Ayoko na sabihin. Pero, sige. okay. Shout out sa inyo ha. Tagal na nun. Yun nga, kumakanta ako sa kantin nun. May kasama akong classmate ko, nagigitara siya. Tinry ko alternative naman. Yan na, alternative. Gusto ko na yan. Yung mga 3 Doors Down. 3 Doors Down. Here Without You. Here Without You. River Maya. You'll Be Safe Here. Mga ganun. Sinusubukan ko na yun. Tapos dumating sa point na merong isang prof na narinig akong kumanta. Bakit ka ako na hindi kayo sumali sa sa school program natin? Kasi meron tayong Battle of the Band. Yun na, Battle of the Bands. Battle of the Band doon. Okay. So tinry namin sumali that time. Siyempre, hindi practice. Practice. Kasi iba hindi nakakapunta sa practice noon eh. Siyempre, may mga school activities din. May mga project, ganyan, assignment. Academics, ganyan. So yun na nga, nung sumali kami sa school activities, naiyak ko pare. Joke lang. Ang daming tao talaga nanonood sa auditorium noon that time. Okay, oo. First time kong kakanta. Ang daming taga-perps eh.
First time kong kakanta, ang dami. Ang dami nanonood sa'yo. Nursing, tourism, iba-ibang mga iba't ibang courses Oo. that time. So ako, first time kong kakanta ng mga alternative na kanta. Oo. Sabi ko sa sarili, kaya ko ba to? Yun na naman. Kaya ko ba to? So Parang parang, na naman. kasi nung una kasi nag-rely ako dun sa pagiging ballad lang eh. Yun nga, oo. Tapos dumating ako, nag-shift naman ako sa pagiging alternative. Kasi alam ko, kung natatandaan natin guys, yung mga ganong ages kasi, kausuhan talaga ng banda nun eh. Oo, tama. Diba? Mga ano yan, mga FM static noon that time. Ay, tingin ko nga nagano ka eh. Nag-Buddha Beats ka nun eh. Di ba? Yung Buddha Beats, di ba? Pag may Buddha Beats ka, matik yan, banda yan. Oo. Ayun, dumating tayo sa point na yun. Marami talaga. So, sumubo ka na sa yung college days mo. Nag-shift ako sa alternative. Nagbanda ka. Nagbanda ako. Sabi ko sa sarili, kaya ko ba to? Kaya ko ba yung ganito? Tapos yun na, ito na yung dumating sa point na, ito na, laban na. Laban na. Okay. Dami na nanonood sa'yo. Kinakabahan ako na sa stage eh. Paano ko ba sisimulan to? Yun na, nagtanong na. Paano ko ba sisimulan to? Okay. Di ba? Naisip ko na lang, talento ko to eh. Ilabas ko, exposure. I-expose ko. That's the thing. That's the word eh. Talent ko to eh. Talento ko to eh. Yes, oo. Pinaghirapan ko to, nag-practice ako nito eh. Bakit pagdating dito, pag kumanta ka nito, kakabahan ka, manginginig yung labi mo, parang baliwala lang din. Tuloy mo lang, tulak mo lang. Banat mo na. Balata mo na talaga. Yun talaga yun. Diba? Oo. So, kumakanta ako noon, first time ko alternative, hindi ako nakatingin sa maraming tao. As in, dami talaga nanonood. Dami talaga, Iba-iba. Daming babae, lalaki, iba-ibang gender. Nakatingin lang ako sa straight lang ako, naka-straightforward lang ako noon that time. Unang banat ko ng kanta, ang kinanta ko noon, River Maya. Yung sinabi ko sa'yo, He'll Be Safe Here. Oo. Isang kanta lang. Oo. Isang kanta lang yun. Yun, nung kinanta ko yung una, kinakabahan ako. Okay. Nakatingin ako straightforward. Straightforward. Kasi sa unang kanta mo, pagbago ko pa lang sa sa genre mo, mahirapan ka na eh. Tapos yung dumating na ako sa mga pangalawang linya ko, doon ako nagkakaroon ng self-confidence sa sarili ko na ito na. Nakakita na ako ng tao. Kaya ko na silang tingnan. Okay. Kasi kung ikaw hurado ka, maraming hurado ron eh, 6 eh. Kung ikaw hurado ka, kung ikaw naka-straightforward ka lang doon, nakatingin lang sa ano to? Masakit ba to? Siyempre kailangan tumitingin ka sa mga tao. Importante yung connection mo dun sa connection tao. Mo, oo. Yun, doon ako nagkaroon ng self-confidence ka na tumingin na sa ibang tao. Okay. Sa bago kong genre. Sa bago mong journey. Oo, kasi paano ko ba nga sabi ko nga sa'yo, paano ko ba simulan to? Kung ikaw singer ka, alam mo, maintindihan mo yun eh. Okay. Ganun talaga yun. Okay. Kasi na nga, tumingin ako sa mga tao. Hindi na ako nahiya nun. Yun na, nginingitian mo na sila. Gumingiti na rin sila sa'yo. Parang ganun yan eh, di ba? Nakikita mo na yung mga reaction nila. Totoo yun. Diba? Nagagalo ko na talaga katawan ko. Ultimo yung ganito, naiangat ko na ng ganito. Parang naano ka na, tawag, ito na yung pinractice ko, ito na yung ginagawa Pero ko. sa isip ko na habang kumakanta ko, kala ko rockstar ako eh. Totoo. Important talaga, no? Kala ko rockstar ako eh. Bakit ko naisip yun? Kasi nga, andun ka na. Andun na yung karakter mo. Yun ka na. Ito na ako eh. Ito na yung karakter mo eh. Banat na. Akala mo unknown ka lang doon, nahiya ka. Nung nagkaroon ako ng lakas ng mo sa sarili mo, nasa di ba? Ito na, lumabas na yung karakter mo. Nilabas mo na talaga. Hindi ka na nahiya. Tapos yung mga judges nakita ko sa akin, nakatingin na sa akin. Ayun na. Nakikita mo ilan na sa mga judges doon nakangiti na sa akin noon that time. Okay. Diba? Siguro nagandahan sila sa kanta ko, hindi lang sa boses ko. Oo, malamang. Marami contender noon ng mga sumali. Siguro 5. 6, hindi 7 pala. Okay. 7, sorry. 7. Tanda ko talaga yung 7. Ayun. Ano na naman? Totoo yun. Champion na naman tayo. Diba? Nag-champion na naman tayo. In that thing. Nag-champion na naman tayo noon. Sa ballad, champion ng 3 beses. Champion. Bumunta na naman ng college, nag-try ng ibang craft, ng ibang genre, alternative, banda. Nakuha na naman yung kampyonato. And then, ano naman yung nadagdag sa'yo nun, ng time na yun? Ano yung naging impact sa'yo ng time na yun? Hindi, kasi sa akin, siguro ito na, nung mga time na yun, nung after college, iba na yun eh. Hilig ko kumanta noon that time, pero naiba na yung naiba na yung respeto mo sa buhay. Okay. Nagkaroon ka na naman ng bagong aspect. Naiba na naman. Alam mo, sa totoo lang, to be honest, honestly speaking, nawalan ako ng hilig na noon. Nawalan ka ng hilig.
to make the story short, nawalan akong hilig sa pagkanta. That time. Nandun na yung downfall. Oo, nag-downfall na ako. Kasi, sumama ka na sa mga tropa. After nun after nun, napatropa ka na, na iba ka na nilandas, ganyan-ganyan. Pero hindi ibig sabihin na down ka na. Parang nakalimutan mo lang yung talento mo bilang ganun. Tapos dumating sa point na nagkaroon na ako ng anak nun. Okay. Oo, nagkaroon na ako ng anak nun. Second year college in that time. Gail, syempre. Daddy's here always. Shout out kay Gail. Yun na nga yun. Oo. Tapos yun, Tuloy pa rin. Hindi that time kasi nag-work ako nun eh. Mm-hmm. Doon nagtrabaho na ako nun. Niwanan ko yung talento ko sa pagkanta. Nag-aaral pa rin naman ako nun. Okay. Nag-working student ako nun that time. Working student ako nun. Doon ako nag-focus eh. The reason why kung bakit ako nag-focus kasi nagkaroon ako ng anak. Oo. Kailangan ng kumita. Kailangan ko ng kumita, kailangan ko ng suportahan yung anak ko noon that time. May Pero hindi ko alam mo, dapat sinasama ko pa rin yung talento ko sa pagkanta. Pero hindi ko siya naisip noon that time kasi first time yun eh. Bro, nagkaroon ka ng bata na hindi na siya eh, ibang journey na siya eh. 'Di ba? Parang hindi na siya more about more about hilig mo eh. Meron ng isang kailangan na to make it reality, buhayin eh. 'Di ba? May kailangan ng buhayin eh. May kailangan ng buhayin. Hindi ka na sa parang darating ka sa point na kailangan mo maging mature na eh. Kahit hindi pa dapat kasi bata ka pa, nagsisimula parang dapat ka pa ini-enjoy mo pa lang. Andun ka pa lang talaga sa pinaka-cool set mo kasi college time. Tapos nanalo ng kampyonato and then pumasok. Ang daming katanungan ng may ibang tao sa akin na bakit hindi ko daw tinuloy yung pagkanta noong that time. Bakit simula na nagkaanak ka na, bakit ito na, nagtrabaho ka na, nag-focus ka na lang sa ganyan. Hindi ka na bumalik sa talento mo. Yun yung mga tanong sa akin that time. Pero sa akin kasi, siyempre priority ko yung anak ko noon that time. Pero na-realize ko noon, habang nagtatrabaho ko, habang nag-aaral ako noon, sabi ko sa sarili ko, bakit kaya inuudyo ko na din ako ng family ko. Sabi ko, bumalik ka sa pagkanta, sayang talento mo. Bakit kaya bakit hindi mo ituloy? Bakit hindi mo ituloy? So, speaking of tuloy, itutuloy natin yung kwentuhan natin, paring Mike, sa pagbabalik ng MYL. Yeah. Break lang kami saglit. Welcome back to our podcast, MYL. At nakatuto ka pa rin ngayon at alam ko na na-enjoy mo yung episode na to. I-like and i-share muna kami sa mga friends ninyo, relatives, and loved ones. Share nyo na kami. And then tuloy-tuloy tayo sa ating pag-uusap ngayon. Paano mo nakita yung pagkanta is pwede palang pagkakitaan? Yung tanong mo na yan. Oo. Nagsimula yun sa kumakanta ako sa videoke bar. Videoke bar. Nag-start yan. Kumakanta ako, merong lumapit sa akin na lalaki. Tapos, meron siyang kasama, dalawa. Yung pala yung dalawang kasama, ikakasal na pala. Okay. So, sunod na buwan, naghanap ng wedding singer eh. Ayun na. Kasi yung kinanta ko nung pang wedding din, Beautiful in White. Oo. Kumanta lang talaga ako noon, na-imbita lang ako ng tropa noon. Parang wala lang. Wala lang. Kumanta ka lang. Punta ako doon, kumanta ako, syempre. Kumakanta ako. Kumanta ako, tapos narinig niya. Pinunta niya ako, sabi sa akin, pwede ka bang pre? Ay di, bago pala yun, nag-request pa siya ng isang kanta sa akin. Isa pa? Isa pa. Oo. Yun. Tapos yung narinig yung kanta ko, kinuha yung number ko. Pwede ka bang wedding singer? Wedding singer. Ganyan. Doon ako nagkaroon ng idea. Oo, okay. Pwede ko yata itong pagkakitaan, pagkakitaan na. Kasi may anak na ako noon that time. Pinasok ko. Pinasok ko. Tapos yun. Doon na nag-start yun, pre. Doon ako nagkaroon, doon ako na-pursue. Na-pursue na. Pinurso ko na talagang kumanta sa mga wedding that time. So, kamusta yung experience? Yung pinakaunang experience mo nung pagkanta mo? Masaya na may kaba. Siyempre may kaba always. Kasi kinakabahan ka kasi para sa may kasal. Tsaka dedication mo yun sa may kasal eh. Very important kasi yung pagiging wedding singer sa isang wedding. Kasi doon na nagli-lift up yung love eh. Pag once na kumakanta na yung isang wedding singer,
yung pagmamahal is talagang dapat nararamdaman through your song, nandun talaga yung kaba. Kasi kapag hindi mo naayos yung song or yung kanta na yun, medyo parang may awkward moment na mangyayari. Pero because of your talent, because of your craft in singing, yung wedding na yun is naging talagang napakagandang event. Diba? Totoo yan. Tsaka yun nga, may kaba kasi nga, yun nga, sabi ko nga sa'yo kanina, na parang nga yung dedication mo yun sa may kasal eh. Kaya makakaramdam ka ng ganun eh. Tsaka kailangan, dapat, plakado ka talaga nun. Siyempre. Daming taong nanonood sa'yo. Tsaka may involved na TF, may involved na pera. Oo, nandun yun nababayan sa'yo, di ba? Kaya yun nga, kailangan ayusin mo yung pagkanta mo kasi syempre, kailangan mo kumita ng pera nun eh. Kaya mo nga pinasok yun eh. Oo. Tapos yung saya naman, nandun yung saya kasi nga nag-improve ka. Oo. Meron ka improvement. Nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko na, ito, andito na pala ako sa ano na to. Sa ito na, kumikita na ako pyramid dito. Na to. Yes. Kumikita na pala ako ng pera dito. Hanggang yun. After nun, doon na. Tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na yun. Pinapost ko siya sa SOCMED. Social media mo. Social media. May mga nag-chat sa akin na, baka pwede kunin ka namin na singer, wedding singer. Doon nag-start yun. Bukod sa wedding, ano pa yung mga nakantahan mong mga event? Kanta na event? Well, yun yung pinaka pero nag-ano rin ako eh, nagbanda rin ako. Okay, pumasok ka rin sa pumasok din ako sa banda as a vocalist singer. Yung Not college, lead vocalist, hindi college days nun. Siguro, kumbaga sa Paps, yung college days na ginagawa mo, na-apply mo pa rin siya. Na-apply ko. Nasabi ko, kaya ko pa rin to. Mas kaya ko na kasi, syempre, dumating yung mga panahon na lumipas, natuto ka na talaga kumanta. Nagkaroon ka na natuto ka na kumanta ng mga ballad, R&B. Doon na pumasok na kumanta ako ng R&B that time. Okay. Mga Michael Pangilinan, JR, Chris Lawrence, ganyan. Pinaral ko na rin. Pinurso mo na rin. Binanat mo na rin. Siguro yan eh. Para sa akin, advantage na rin yun kung marunong kang kumanta ng iba't ibang genre. Tama. Kung marunong kang kumanta ng iba't ibang genre, kayang-kaya mong kumanta kung ano yung request sa'yo. At kaya mong kumanta kung anong klaseng event yun. Totoo yun. Sabihin natin mataas to, kaya mong gawing sa sarili mo, kaya mo siyang bigyan ng flavor. Totoo Tama yun. ba? Totoo yun. Yes. Kung paano mo siya, halimbawa mataas. Paano mo siya lalaruin. Kaya mo siyang babaan, pero lalaruin mo siya. Yun. Sa pandinig ng tao, kailangan maganda siya. Tsaka very important din na yung tenga ng nakikinig sa'yo is talagang Satisfied siya. Nasasatisfy siya. Nalalaro mo yung feelings nila. Totoo yun. Diba? Tsaka kailangan, yun nga, habang kumakanta ka, ito yung na-realize ko sarili ko eh. Okay. Sa tagal kong kumakanta. Dapat pag kumakanta ka, dapat i-feel mo yung kanta talaga. Normal yan sa mga singer. Hindi lang i-feel mo pala. Dapat yung kanta na yun, dapat alam mo, ipasok mo yung sarili mo doon. Okay. Ipasok mo yung sarili mo doon. Halimbawa, yung lyrics ng kanta, Yes. kung ano yung meaning nun, dapat, kung ano yung karakter mo, ikaw to, ipasok mo doon para pag kinanta mo siya, ramdam mo, ng audience mo. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Yung parang sinabi mo yung linyang mahal kita sa isang song, kailangan maramdaman yun ng tao, ng audience mo, ng crowd mo. Totoo. Diba? Paano na papasok sa isang singer, paano mo na ipapasok? Sa tingin mo, paano mo siya na ipapasok o na ipapadama sa audience yun? Feel the music, man. Feel the music. Feel the music. Be the music. Beat the music. Be the music. Pare. Not only just to feel, but to be the To be music. the music. Okay. Totoo yun. Ganda nun. Be the music. Be the music. Not just to feel, but to be the music. To be the music. Kung ang music is pang love, you are beloved. Kahit ano pa yan. Oo, di ba? Kapag kinanta mo siya, kailangan ikaw yun. Kung rakrakan yun, Oo, kailangan ikaw pa rin yun. rock ka dapat. Kung ballad yun, dapat ballad ka dapat. Totoo yun. Okay, napakaganda nun. Totoo yun. Napakagandang tip yun para sa mga kumakanta sa atin. Another question sa'yo. After the wedding event, nagbanda ka, sa tingin mo, what is the best experience or ano yung pwede mo ma-share sa mga nakikinig, nanonood sa atin? Ano yung pinaka-the best experience at pwede mong ma-treasure sa pagkanta?
Pinaka the best experience? Yes. Ma-treasure mo. Yung hindi mo makalimutan. Sa tingin mo, ano yun? Hindi, siguro para sa akin, enjoy mo lang yung pagkanta. For Enjoy me. yun? Oo, enjoy mo lang yung pagkanta. Kasi siguro, hindi mo lang siya ini-enjoy. Di ba? Dapat, meron kang motivation. Na motivation. Oo, kailangan mo may motivation ka sa pagkanta. Yun lang yun. Tapos, siguro ang payo ko lang sa mga singer na gustong matuto ng kumanta, ituloy mo lang. Yun lang naman talaga. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Kasi merong kasing iba dyan na pag kumanta ka, kaya merong iba dyan na kumakanta tapos hindi na may hiligan. Parang wala na. Parang hindi ko yata kaya. Parang sayang. Parang sayang. Oo. Tulak mo lang. Tsaka ang daming gustong kumanta eh. Tapos ikaw, meron kang talent sa pagkanta and then hindi mo siya ginagamit. Sayang. Talaga. Totoo yun. Sayang. Diba? Sayang. Dumating nga sa point na ganyan. Yun nga, dati hindi ako marunong kumanta, di ba? Wala akong idea. Basketball ako eh. Basketball ako yes, eh. oo. Pero dumating ako sa may inggit. The word inggit na, galing nito ah. Good inggit. Inggit. Oo, di ba? Maganda yung naging epekto ng kainggitan mo kasi Inggit ako dito ah. ginawa mo. Gusto mong maging sila. Gawin ko kaya to. Di ba? Gawin ko kaya to. Subukan ko kaya to. Yes. Doon nag-start yun. Yun yung kwento ko nga kanina. Doon nagsimula yun. Kaya mapapayo ko sa mga gustong kumanta, matuto kumanta, o gustong ipursu yung pagkanta pala, ituloy nyo lang. Ituloy lang. Huwag kayong... Tsaka i-share nyo, huwag kayo madamot. I-share nyo. Huwag Diba? kayo maya. Huwag nyo pagdamot yan. Kasi ako dati, pangit din ng talaga ng Terada eh. tirada ko. Parang Masakit sa tenga. Totoo yun. Pero merong iba dyan na pag yun nga, tinuloy nga, pero mawala na. Wala na, no? Wala ka ng pangarap na sa talento mo. Yung hindi mo na siya matutuloy. Pumalpak lang ng konti, pumuyok lang ng konti, hindi na tumuloy, di ba? Dapat maintindihan nila na that is a part of a process to be better you. May narinig nga ako isang quote. Yun, hindi mo kailangan maging best. Kailangan maging better ka. Di ba? Dahil kung best lang ang pag-uusapan natin, maraming mas magaling sa atin, maraming mas nag-excel dun sa bagay na yon, pero hindi kasi yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, kung paano mo nagiging better yung sarili mo in every single day of your life. Totoo yun. Solid yun. Fuck yun. Indeed, man. Solid yun. Tsaka parang sa mga, syempre, yan nga yung pangarap. Di ba? Nandyan pa rin yan. Parang sa nagtatrabaho ka, kung anong gusto mo. Nandyan pa rin yan. Kung gustong gawin mo na talaga. Gawin mo na. Kahit ano pa yan, talento yan, trabaho yan. Kaya nga sabi ko nga, di ba? The best thing for tomorrow is today. Yun. Pre. The best thing for tomorrow is today. Gawin mo na. Ba't mo pa kailangan ipagbabukas pa? Gawin mo na. Di ba? Pag isip mo sumaga, isipin mo na yung mga gagawin mo. Di ba? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kaysa bukas pa, maudlot pa yan. Kung meron ka naiisip na idea dyan or may talent ka, gawin mo na yun. Totoo yun. Di ba? The best thing for tomorrow is today. Totoo. Di ba? Gawin mo na yan. Hindi mo na kailangan pang pagpalipasin yan. Hindi mo kailangan kailangan pang may magsabi sa'yo, mag-push sa'yo. Ang kailangan mag-push niyan ay ang sarili mo mismo. Alam mo yan, yung pinaka-biggest na realize ko. Okay. Yung time na bakit kailangan pa ba ng ibang tao para itulak ako sa mga gusto ko? Oo. Di ba? Doon ako na yun yung parang pinaka-biggest regret ko. Okay. For that time. And then I realized na dapat pala tumayo ka sarili mo pa. Hindi lang dahil sa mga, kung ikaw may edad ka na, may anak ka na, pamilyadong tao ka na, nagtatrabaho ka na, pati sa ibang bagay, katulad ng pinag-usapan natin, yung talento. Nandyan yan eh. Merong iba, sisibol yan. Biglang papasok yan, may talento ka pala. Merong iba, late yan eh. Na parang, mga late bloomers. Late bloomers yan na, may talento pala ako. Tulad ko. Okay. Ganun di ba? Oo. Ganun nangyari. Kaya kung ikaw, yun nga, sabi ko, kapag dumating sa point na yan, ituloy mo. I-push mo. Ibanat mo. Diba? So, banatan mo ng banatan. Napakaganda ng ating pinag-uusapan today. Napakaraming lessons and understanding about ourselves na merong kanya-kanyang talent, merong kanya-kanyang binigay ang lumikha sa atin. Gamitin mo yan, i-share mo yan. And maganda na yung talent mo na yon, na-enjoy mo na at the same time, katulad ni paring Mike ngayon, kumakanta na siya, kumikita pa siya, na-invite siya sa mga iba't ibang events. And then, doon nagka-come up palagi yung lessons. Doon lagi nagka-come up yung
motivation, doon nagka-come up palagi. Ay, teka, kaya pala. Ay, teka, ang sarap sa pakiramdam pala ng ginagawa ko. Mm. 'Di ba? Yeah. Solid 'yun. Totoo yun. Another question, Paps. Yung pagkanta, kasi meron akong isang nabasa na or napanood. Sa pagkanta, sabi nila, wag mo daw dapat bilangin yung tao kung ilan yung nanonood sa'yo, ilan yung nakikinig sa'yo. Mm. Be the best every single performance of your life. Totoo yun. Kasi meron akong experience niyan na yung nga nagbabanta ako, yung koban ko na singer din noon that time. Nagugulat ako sa kanya kasi todo siya. Todo siya, pre. Ultimo, pinapawisan na pero ang nanonood, 5 tao lang. Diba? Bar kasi, mga bar, syempre, hindi mo masabi sa bar na darating sa point na malakas ang bar, maraming tao, may matumal, konti lang ang taong nanonood sa'yo, di ba? Gusto mag-enjoy sa gabi na yun. Dumating sa point na talagang todo siya. Talagang pinapawisan siya. Kung ano yung mga kinakanta niya, genre niya, talagang, ano yun, parang pinupush niya talaga yung sarili niya. Tsaka I realize din na kapag nagpe-perform ka sa isang event or anything, contest man yan, basta nag-perform ka, kahit ilang tao pa yung nakikinig dyan, kahit ilang pa yung tao yung nanonood dyan, hindi mo alam kung ano yung nararanasan ng tao na yun. Baka yung tao na yun, kailangan lang makakita ng isang tao na magpe-perform na makakapagbago ng kanyang aspeto sa buhay. Gusto niya palang kumanta, pero napanghihinaan siya ng loob, but because of your performance, his eagerness to do his craft, meron na siyang motivation na gawin. Ay, meron ako niyan. Diba? Nagkaroon ako sideline sa bar. Meron ng isang babae na parang kinuha lang namin. Kanta ka dito sa stage. Ganyan. Hindi siya magaling siya kumanta pero shy type siya. Mayayain siya, parang ayaw niya expose yung talento niya sa pagkanta. Pero kumanta, ang galing talaga. Pero ang galing talaga niya kumanta. Tapos noon, nagulat ako na pinost na lang ng kaibigan ko. Sabi ko sa sarili ko, ito yung kumakanta. Sumali siya sa TNT. Tawag ng Tanghalan. Okay. Ano lang yun parang pinustro lang din yun siguro mga yun siguro mga 4 months na 5 months na lumipas. Sumali siya sa, hindi 5 months, siguro mga 8 months. Sumali siya, namukhaan ko eh. Oo. Sabi ko, ito yun Ito yung umakit sa stage na babae na shy type pero maganda ang boses Shy type pero may bubuga. Kasi sinabihan namin siya, kung ikaw may talento, expose mo, huwag kang mahiya. Yes, tama. Yun na. Sabi parinig mo sa ibang tao yung talento mo, yung boses mo, kasi sayang yan eh. Doon na napupunta. Doon na napupunta yung frequency or energy na ipapasa ng isang performer doon sa mga taong aspirant. Tapos yun, nanonood ako, hindi siya pinalad, pero makikita mo sa kanya na pinush niya. Tsaka nabago. Yung dating shy type, nakita mo sa TV, totoo. Panalo na yun. Di ba? Yung na-overcome mo, yung pagiging mahiyain mo, panalo ka na rin sa part na yun. Totoo yun. Na ikaw, yung sarili mo, sa personality mo, nakita ng limang tao, pero lumabas ka sa TV, worldwide yun. Worldwide. Nakikita ka ng maraming tao nun. Yes. Di ba? Worldwide. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa mismong event yan. Talagang nakikita ka sa TV. Napapanood ka ng kung sinong tao na nakatingin sa Showtime, TV. di ba? Showtime. Di ba? That's a mainstream program. Back to our topic today, yung pagiging freelance singer mo. May naikwento ka sa akin last time. Kamusta yung pagkanta mo sa isang wedding and then yung place na yun is very, syempre Manila Cathedral yun eh. Oo naman. Kamusta? Oo Nakwento mo sa akin. Ayan, yung pagiging champion mo, hindi mo nakakwento sa akin, pero yung pagkanta mo sa Manila Cathedral, nakwento mo sa akin. So share mo naman sa mga ano yung experience? Sobrang flattered ako. Naman. Sobrang, sabi ko sa sarili ko, ito na ba yun? Parang sa TV mo lang napapanood. Hindi kasi kumanta ka sa malaking simbahan na kilala dito sa Pilipinas. Not just sa simbahan eh. Talaga yung Manila Cathedral, ang daming mga mga nagpapakasal dyan na talagang mga kilalang tao. Tapos, sabi ko nga, napapanood mo nga lang yun sa mga pelikula sa mga teleserye. Tapos ikaw na yung naka-experience na kumakanta doon. What experience, di ba? So solid. Totoo yun. Pero alam mo ba, nung time na yun, yung kumanta ako doon, sobrang
andun yung kaba na naman. No, yun na naman. Bumalik parang naging first timer. Oo, kasi ito na naman, kumakanta na naman ako ng solo ko sa maraming tao na request na naman. Well, request, andun yun eh. Iba na yun eh. Ang dami talagang tao nun. Manila Cathedral ba naman, bro, di ba? Ayun, andun yun. Kinabahan ako noon that time, syempre. Pero, ang sarap sa feeling. masarap sa feeling. Na-overcome mo na. Natapos ko natapos ko that time. Kumita din at that time. Kumita, masaya. Saya. Masaya. And then, naulit pa yon. Naulit pa? Naulit ba? Okay. 2 taon na lumipas, naulit 2 naman. taon na lumipas, naulit ulit. Makwento ko lang, yung kaibigan ko si kinasal sa Manila Cathedral din. Then, sabi sa akin, kumunta ka dito. Hindi na ako nagpabayad nun. Sige, para sa'yo. Share ko talent ko. Share ko sa mga taong hindi nakakilala sa akin. Great experience again. Well, it's a great experience sa akin. Okay. So, napaka-solid na episode natin today. Ang dami ko na-realize, ang dami kong lesson na natutunan today sa ating episode na to na pwede kong masabi na itong episode na to, ang daming nabigla talaga ako sa mga kinuwento mo sa akin. Nandun yung talent, nandun yung curiosity, nandun yung pagsubok, nandun yung pagbanat, nandun yung initiative na gagawin ko tong isang bagay na to dahil alam kong meron akong ibubuga sa part na to. At the same time, not just to sing, but to have a talent na kung saan pwede mong makapag-impluwensya ng tao at the same time, Tama. yung pwede ka rin kumita. Tama? Yung talent na meron tayo, pwede natin niyang pagkakitaan, pwede natin niyang gawing source of income, pwede natin niyang gawin as a building block of our lives na sayang kasi kung hindi ko i-share. Sayang kasi kung hindi ko ilalabas to eh. 'Di ba? Natutunan ko sa episode natin na to. Wag mong hahayaan na yung talent mo is masayang. Try and try and try and then you will see the goodness of trying. Wow. Ganda yan. 'Di ba? Ganda yan. Alam ko sasabihin mo until you succeed. Pero napaka-solid ng episode na to today, paring Mike. At hindi ka namin paaalisin dito nang hindi mo kami bibigyan ng konting linya ng kahit anong song. Syempre, hindi po pwede yan. Ano bang So, bigyan mo kami ng konti. Akapela lang. Pero kahit konting linya, siguro mga 2 lines lang bago tayo matapos sa podcast natin, sa episode ng podcast natin na to. Bigyan mo kami ng... Total, sinabi ko naman na Michael Pangilinan to ng tropahan namin. Alam ko na hindi mo ako papahiya sa episode na to, Papi. Napabuntong hininga ako doon brother. Konting linya lang, Paps. Chorus or what. Bigyan mo kami ng sample. Ano bang kanta? Ano na lang, siguro. Kahit ano na lang. Sige. Ako'y sa'yo. Okay. Sige. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At kahit ano pa ang sabi nila, ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Okay na ba? What a episode today. Paring Mike, maraming salamat. Ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Paring Mike, saan ka namin maiimbitahan kung sakaling kailangan nila ng mga wedding singer or singer sa mga event nila? Pwede ba? I-share mo sa kanila kung sa kanila makikita. Search nyo lang yung Facebook ko, Miggy de Guzman. Miggy de Guzman ang social media. Instagram, Miggy de Guzman din. Instagram. Yun, doon nyo ako makikita. Hindi namin Message ipagtatamot nyo ako yan. dun. Nandiyan yan sa comment box natin sa baba. Spatan nyo na. Message nyo na si Paring Mike. Sa lahat ng mga events ninyo, Miggy de Guzman, Paring Mike, thank you for this wonderful experience, this wonderful episode. Ang dami ko natutunan. Alam ko na marami rin kayo natutunan. This is your favorite podcast,
Meet Your Locals, MYL for short, Quiz Gerald, Paring Mike, ang Michael Pangilinan ng aming tropahan. Meet Your Locals, MYL is now signing off. Thank you. Thank you.